Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Taong 1955, tahimik na namumoy ang pamilya ni Mahinin. Nakatira sila sa isang maliit na komunidad. Lahat sila sa lugar ay nagtutulong-tulong para mabuhay. Ang mga babae ang gumagawa ng mga gawain bahay at nagtatanim. Samantalang ang mga kalalakihan naman ang siyang nagtatrabaho at naghahanap ng pagkain para sa buong komunidad. Kapag oras ng pahinga ay nagpipipon-pipon ng mga kababaihan at kabataan, pinuturuan nila sa paghahabi ng tela ang mga kabataan nun. Ang taladum si Mayinhin ang siyang may pinakamagandang gawa pagdating sa paghahabi. Gustong-gusto kasi nitong maghabi at magborda ng tela. Ito ang kanyang kaligaya na dito siya nalilibang. Ang kanyang mga obra ang kadalasan hinahanap ng mga nanimili. Pero ni minsan Sir Seth ay hindi pa nakakapunta si Mayinhin sa bayan. Ayaw na ayaw kasi nga makihalubilo sa ibang tao, lalo na kapag nasa bayan. Yun nga lang, isang araw, mapilitan siyang guba ng bayan dahil hindi makauwi ang tatang Absalom niya ng araw na yon. Dahil na sa pag-aalala, buwaba itong si Mayinhin. Halos na sa kalahating araw ang paglalakad bago ito makarating. At dahil hindi pa lalabas ng bahay, ay aakalain mong hindi isang katutubo si Mayinhin. Maputi ito. Mahaba ang may itim at may takulutang buhok. Tila ba namumusa pa mapupuway nitong mata. Habang naglalakad sa daan ay talagang marami ang nakatingin kay Mayinhin. Kung kaya't nakayuko lamang ito sa paglalakad. Pagdating nila sa pwesto kung saan ang lugar para sa mga katutubo, ay naroroon ang kanyang tatang Absalom. Hindi ito nakauwi pero walang bumili sa kanyang paninda kay Pisa. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga nun. Ugali talaga nito ng kanyang ama. Hindi ito uurian at walang madadala para sa pamilya. Inipo ang dalaga sa harap ng kanilang paninda. Sa kauna-unahang pagkakataon, siyang magpipinberon. Dahil sa kanyang presensya, maraming namimili ang nagsinapitan. Para bang nagsilbing pampaswerte si Mayinhin sa kanilang paninda. Maraming nagsibili. Karamihan mga kanalakihang binata. Napanipi na lamang ng malihim si Mayinhin dahil halata lamang na bumibili ang mga yon para lamang makausap siya. At kahit naiiya ay napilipan siya makipag-usap sa mga ito. Ang kanyang tatang naman ay naging abala nun. At simula nang malaman ng mga tao na anak niya si Mayinhin, tila ba gumanda ang pakikipag-usap ng mga tao sa kanya. Nako Mayinhin, ikaw lang pa na ang kailangan para maging nobiyang paninda natin. Sa susunod, ikaw nang dadawin ko para tumulong sa pagtitinda ha. Napanipi na lamang si Mayinhin sa sinabi ng kanyang tatay. Para bang wala na siya manong may irarason pa. Para manatili na lamang sa bahay. Sinabi niya susama siya sa mga susunod na araw. Ladat namang yuwiwanag ang mukha ng matanda nung dahil ngayon lamang na ito narinig sa anak. Wala namang nagawa ang dalaga kundi ang tumango. At bago pa man sumapit ang paglubog ng araw, ubos na ang paligang paninda. Delivery Mr. Ganda para umuwi nun. Bairok man dahil gabi na ay hindi na lamang yan inalintanan ng mag-anak. Sa kanilang paglalakad sa may daan, ay nadaanan nila ang mga kalalapian na animal mga nasa sa bubat. Nakasakay sa kanabaw na may gang na ang mga ito. Mukhang mabait naman ang mga ito ugat sumakay sila hanggang sa makarating sa bukana ng gubat. Na kanila namang aakipin pauwi ng tribo. Nagpasalamat sila sa kalalakihan dahil sa pagpapasakay sa kanila sa kanga. Napadali naman ang kanilang paglalakbay. Wala ano man ho.
Bibini, pwede ko bang malaman yung pangalan mo? Tanong ng isang lalaki kay Mainhin. Dahil sadyang mayayay na hindi kagad nakasabot ang dalaga. Ang kaya't ang kanyang ama nalaman ang nagsabi ng pangalan nito. Ako si Absalon, at siya naman si Mainhin ang palanay kong anak. Ito naman si Udlom, si Malayo at Domi. Pagpapakilala ni Pataw. Ikinabdavid at mani makinala kay Pataw. Ako po si Makisig. Sila naman sila Igiban at Taslob. Pagpapakilala ng binata sa dalawa niyang kasama. Pagdating sa bundok ay inalok sila ng 3 binata na ihapid na sa kung saan naninirahan pero hindi na pumayad pa si Tatan Absalon. Salamat sa pag-aalala niyo mga Ginoo. May mga kasama naman kami mga binata kaya hindi na ako nag-aalala. Wika nito. Hindi na nagpumilit pa ang 3 Ginoo. Pinaaralahanan na lamang sila ng mga ito na mag-inap. Maraming salamat sa paalala mga Ginoo. Kaya din, mag-ingat din dito sa bundok dahil maraming mababangis na hayop na gumagala sa gabi. Salamat po, Tatang. Dito na kami. Pagpapaalam ni Makisig sabi-sabi ng Mainhin, mandingat ka. Doon naman tumango si Mainhin at kumipi sa binata. Ikinadalak naman ito ng binata noon. Matay-kanya na sila ng lakag. Binirisan na nila Mainhin ang paglalakad dahil sadyang ginabida palabes sila sa araw na mayon. Muling inulip ni Mainhin na sa susunod ay isasama na siya sa kanyang tatang sa pagtitinda. Ayunan naman ito ng kanyang ama. Gawa ng marami ang nabibigami dito sa anak niya. Kung kaya paniguradong mauubos ka agad ang paninda nila noon. Anak, dapat matuto ka na magbasa at magsulat. Nung sa balalay ka, ikaw na ramang ang magpinda sa inaharap. Wika ni Tatan Absalon. Susubukan ko utang. Sagot madamang ng mahiyain na Berarbenon. Maging seryoso na sa kanilang paglalakad pa uwi. Habang nasa daan, ay may narinig silang inay ng kung anong hayop noon. Lato na naman sila. Lutsiwala na namang wagbaradanap ng kademonyoan. Wika ni Tata Absalon. Ano ba yung uni na yan, Tang? Tanong naman ni Amihan. Ano pa? Di maalok sa laman ng mga demonyo gumagala dito sa gubat. Sagot ni Udloma. Bilis-bilis na natin ang paglalakad at medyo malapit naman na tayo sa sitio. Wika naman ni Tatangon. Hindi naman sila nababahala kahit may naririnig pa silang hune dahil meron silang mga poder at sabulag na ginawa ni Tatan Absalon. Sana lang hindi nila makita mga kabinataang nagmagandang loob sa ating kanina pa uwi. Sabi ni Tatang. Sana nga ho tama. Sagot naman na iba habang naglalakad noon. Maari pa sa marigip na haping oras ay nakaraping na sila sa sitio o saan sila nakatira. Naroroon na rin ang kanilang mga kasamahan na naghihimpay sa kanila. Na makita sila nito may tanga pa niyang bit-bit, ay ganun na lamang ang saya ng tribo. Kumain na naman sila ng gabi niyon at papag-usapan nilang sa umaga na lamang nila iluluto ang kanilang pinamili. Galing sa bayan. Kauda naman sila midpaina pagkatapos nilang maghapunan. Papapikip na mga mata ni Tatang Absalon. Nang may narinig siyang sumisigaw at humihinom sa lolo. Pila ba pamiyar sa kanya ang boses na kanyang naririnig noon. Dalibari siyang bumangon at sinimbiyan ang sulo. Kaagad may lumabas ng bahay. Sa paglabas niya ng kubo ay kaagad niyang nakita si Makisig na tumatakbo. Habang pasa nito sa likuran ang isa niyang kaibigan na sugatan. Kaagad naman itong sinaklolohan ni Tadang. Pinapasok niya ito sa kubo. Kaagad nilang nilapakan ng halamang damot ang mga sugat ni Aslob. Kalimo ni bakasyon ng matapalas at mahabang mga kuko. Teka,
Tayo ang tumulog sa akin kanina. Nakisig ba? Tanong ni Tatam sa lalaking nagpasan sa kaibigan ko. Opo, kami po tan. Magpahinga ka muna. Madading, bigyan mo ng tubig na mainam ang panauhin. Pag-uutos ni Tata Laslob sa asawa. Dagdag naman tumagima si Mataling at binigyan niya ng maiinom ang dalawang binatalan. Teka, tatlo kayo anina. Nasaan ang isa ninyong kasamahan? Si Gibano, hindi na namin siya mahanap lang. Tangina pa kami naghanap sa kanya sa bundok. Bigla po siyang nawala sa tabi namin. Bari naririnig namin siya. Sinenda namin pero malipon na punta namin ni Gabar. Nawala kami. Mas lalo kaming napanayon ng nasugatan na itong kasamahan ko si Aslob. Hindi na po namin alam kung ano nangyari sa kasamahan namin patang. Tigil ang takot na wika ni Makisig. Yan ang dahilan ko bakit hindi kami gumagala tuwing gabi. Then mga demonyo gumagala sa gubat. Sana kang mahanap pa namin siya bukas. Huwag ka mag-alala kaibigan. Tutulong kami sa paghahanap sa kasamahan ninyo. Uwi ka ni Bonnie. Maraming salamat kaibigan. Lagisin naman si Mayinhin sa boses sa mga nag-uusap kung kaya't yumabasik ka ang sirid niya. Lakitin niyo si Lakisig noon. May bagbata ka siyang napatingin dito. Sa bangko ay nakipan yung nakaiga si Aslob na subatan kung kaya't may pag-aalala siyang napatanong o ano ang nangyari. Dito ay nagkwento na si Makisig noon. Nagdaalala lamang napatingin si Mayinhin kay Makisig at napatanong na, Ikaw, amusta ka? Nasudatan ka ba? Bumipisa ka na si Makisig sabay sagot ng, Wala akong sugat, maayos lang ako. Bigla namang naiya si Mayinhin sa inasarya. Kalab naman itong napayuko at nagpaalam na babalik na sa pagtulog. Lapanipima lamang si Tatang Absalon sa ikinilos ng anak. Hindi kasi ito basta-basta nagpapakita ng pag-aalala sa tao. Bihira ito kung magsalita. Pero ngayon, nakipag-usap ito sa dayo doon pa sa kanilang lugar. Aba, Makisig, ikaw na ang kauna-unahang tao na nakapagsalita sa anak ko. Binabati kita. Lapaniti na lamang din si Makisig sa tinguran ng maranda. Kinabukasan, hindi pa man sumikat ang araw. Kasalukuyan ng ginagalugad ng mga katatubo ang bundok para hanapin ang nawawalang sigiban. Uminyoy kasi ng tulong si Tatang Absalon sa mga kasama nila sa sitio para hanapin ang binata. Si Lumatan isa pa nilang kasama sa sitio ang nakaita sa damit ni Igiban na malapit sa mataas na palon. Tanin damit na lamang nito ang kanilang nakita. Puno-puno ng dugo yon. Kung kaya't naisip nilang tuluyan na itong nabiktima ng kung anumang nilalawan. May nakita din silang mga patak ng dugo sa damuhan. Sinundan nila ito. Doon ito huminto sa bukana ng kuweba, sa bandang ibaba ng talon. Kadad siyang pumalik. Pinawag sila Tatang Absalon at Makisignan. Dali-dali naman pumunta mga ito. Laking panlulumo na lamang nila ng pagsiya sa pila sa paligid ng kuweba. Bumulaga sa kanila ang wakwak na tiyan ng kawawang si Ikiban. Marilasog-lasog na parpeda mga kamay at paa nito. Nalumo naman silang inipon yon para bigyan ng Vicente living. Dinasanan muna ito at binindisyonan kahit papano ni Tatang Absalon. Bago nila ito inilibing sa hukay na binawa nila Udlom at Domi. Laging kaibigan din namin si Igiban kahit sa maikling pagkakataon niya. Ikinalulungkot namin yung pagkawala nito. Tunod lang talaga kadari ang buhay. Uwi ka ng dalawang katutubo. Magino ko man ay nalungkot sa pangyari. Aminado ako may kakulangan din tayo dahil hindi natin sila pinagbawalan mga aso sa ganitong panahon. Pero di ba tan, hindi pa kayo tigulutom ng mga aswang?
Di ba? Bakit may nang biktima na? Tanong ni Domi. Yan ang hindi ko maipaliwanag sa Domi. Unang beses lang nangyari ito. Si Makisig naman na hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa pamilya ni Igiban ang nangyari. Si Mainhin naman, tahimik na tumulo ang luha sa nasaksihan. Sa talang buhay niya sa bundok ay unang beses niyang makasaksi ng tao na nilapan ng halimaw. Pagkatapos nilang mailibing ang bangkay, laglag ang balikat na nagpaalam si Makisig para bumalik na sa kanilang lugar noon. Tila ba wala naman sa loob na lumapit itong si Mainhin kay Makisig at agad itong niyakap. Nagulat ang lahat na naroroon. Hindi ugali ni Mainhin ang basta-basta na lamang yumayakap noon. Pero dito kay Makisig, ginawa niya. Kung kaya't mapamaang ang mga nasa paligid nila. Kasama na si Tatang Absalon. Tighim na matanda. Tila ba natauhan naman si Mainhin at kadad na bumitaw sa pagkakayakap kay Makisig. Nakaramdam ito ng pagkapahiya. Yumukong ito at nagsimula na sanang maglakad papasok ng kubo pero pinigilan ito ni Makisig. Hinawakan ito sa baba at bumulong ng pasasalamat. Kagad din naman siyang binitawan ng lalaki pagkatapos nun. Maya-maya pa, naglakad na sina Makisig at Aslob para bumalik na sa kapatagan. At dahil may sugat pa si Aslob ay hinatid na sila ng mga katutubo noon. Samantalang si Mainhin naman ay tahimik na nanonood sa bintana. Tinatanong nito ang mga kalalakihan habang naglalakad pa alis. Pagbalik ng Tatang Absalon, kagad itong nag-anunsyo na kailangan nilang gawawa ng bakod ng kanilang komunidad. Dahil kung hindi siya nagkakamali, ang nangyari kay Igiban ay tila ba isang pahiwatig o babala sa kanila noon. Kung kaya't hindi sila pwedeng magpakampante na sa paligid. Dahil doon kapag naghanap sila na makakain sa gubat, hindi pwedeng 3 tao lamang. Madalas ay 4 o 5 silang umaalis kapag nangangaso. Maging ang kababaihan ay hindi na pwedeng mananim ng walang kasamang kalalakihan. Kailangan ay may nagbabantay sa kanila. Hindi lang din basta-basta bantay. Nagsasanay ang mga ito ng mga lihim na aral pagdating sa pagpupuder at pagpapatalas ng kanilang pandinig, paningin at pakiramdam. Nang sa ganon ay mabilis nilang malaman kung may ibang nilalang sa paligid. Maliban sa kanila. Maging si Mainhin ay nag-aral ng lihim na karunungan. Mabilis niya itong natutunan dahil paulit-ulit siyang nag-uusal habang humahabi ng tela. Paminsan-minsan, pumapasok sa isipan niya si Makisig at kung ano na ang nangyari dito. Hindi umano maintindihan ng galagayon dahil noon pa lamang ito nangyari sa kanya. Ilang sandali pang nakaraan, may lumapit sa mga kalalakihan na gumagawa ng bakod sa kanilang paligid. 2 lalaki ito. Hindi nila kilala ang mga taong yon dahil doon lamang nila yon nakita. Naging alisto ang mga gumagawa ng bakod dahil may kakaibang amoy ang 2 nilalang na yon. At alam nilang hindi ito ang amoy ng mabubuting nilalang. Kung kaya't naging alerto sila. Pero ngumisi lamang ang mga ito. Maya-maya ay lumabas ang Tatang Absalon. Kung kaya't napawi ang pagngisi ng mga ito. Animoy napalitan niyo ng takot at pagkabalisa. Mga Ginoo, anong atin? Hindi naman na sumagot pa mga ito at unti-unti nang umatras palayo. Kagad namang nilapitan ni Tatang Absalon ang mga gumagawa. Isa-isang hinawakan sa bunbunan ng mga ito. Nagtataka ang mga gumagawa sa ginawa ni Tatang pero sinabi nito na ang kanyang ginagawa ay para sa kanilang proteksyon. Nagpasalamat naman ng mga ito. Pagkatapos ay tumulong naman ang Tatang sa pagpapatulis ng mga kawayan na gawa sa bolo.
Ito ang klase ng kawayan na kinatatakutan ng mga aswang. Kung kaya't ito ang kanilang ginamit. Ang bolo ay uri ng kawayan na may manipis na balat. Wala itong tinik pero napakatalas nito at mahapdi kapag nasugatan ka sa balat. Bago pa matapos ang gabi ay natapos din nila ang pagbabakod sa buong komunidad. Mabilis ang gawain dahil nagtutulungan. Noong hapon na yon, saka pa lamang nagluto ang mga kababaihan ng mga nabili nila Tatang Absalon sa patag. Naging maayos na lumipas ang gabi ng araw na yon. Naging produktibo naman ang araw nila kahit may hindi magandang nangyari ng nakaraang gabi. Kung kinakailangan ay isang beses na lamang sa isang linggo tayo bababa ng patag. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi niya ni Tatang. Habang nagpapahinga sila sa gabi, may kakaibang tinig na naman silang naririnig na hindi nila narinig noon. Nakakahilakbot at nakakapanindig balahibo mano ang ingay na ginagawa ng mga nilalang. Pero hindi na lamang nila pinapansin yun dahil sinabihan na sila ni Tatang Absalon na protektado ang loob ng kanilang komunidad. Sa sunod na araw, nakita nilang may kung anong bagay ang nangyari sa likuran ng kanilang komunidad. Parang may bakas ng pinaglabanan doon. Kung kaya't kaagad nilang pinuntahan para tingnan kung ano ang nangyari sa lugar na yon. Pagdating nila sa lugar, nakita nila ang isang uniforme. Parang pag-aari ito ng isang sundalo. Bukod ba doon, may nakita din silang kulay pula na kasama ng kung anong uniforme na yon na naiwan. Kung kaya't alam nilang hindi totoong sundalo ang nagmamay-ari o nilapa ng mga nilalang, kundi isang tulisan. May mga mantsa pa ng dugo sa lugar na naging sanhi para katatakutan yon ng mga kabataan. Muli ay nagbigay ng babala si Tatang Absalon sa mga ito. Mabilis na lumipas sa mga araw. Gabi-gabi silang nakakarinig ng hindi kaaya-ayang mga tunog. Hindi na lamang nila pinapansin yon. Sabado ng hapon, kailangan nilang bumaba ng bundok dahil magtitinda sila ng mga hinabi nilang iba't ibang produkto na gawa sa native na materyales. Gawa ito sa ratan at ang mga tela ay gawa sa abaka. Muling sumama si Mainhin sa pagbaba sa bundok. Sabado ng hapon sila bumaba para makabalik sila bago pa ang hapon na kinabukasan. Hindi nila inaasahan na sa kanilang pababa. Kagad nila makikita sina Makisig at Taslog nun. Na pila ba sila ang inaabangan ng mga ito? Kagad silang binati ng dalawa. Nagmano na rin kay Tatang Absalon. Na noon ay tila ba natutuwa sa pinapakitang pagiging seryoso ng dalawa. Sinamahan sila ng mga ito sa lugar na kanilang pagtitindahan. Nagulat sila ng pagkarating sa lugar. Magandang pwesto nila dito. Meron pa itong maliit na silid kung saan maaari nilang matulugan pagsapit ng gabi. Pagpasensya niyo na, Tang. At ganito lang yung amin na kayanang gawin. Bika ni Makisig nun. Napakalaking bagay na ito, iho. Magiging maayos ang aming pagtitinda at hindi kami basta-basta maglalatag lamang sa lupa. Si Mainhin at Amihan ang pinakamasaya ng araw na yon. Dahil magiging komportable sila sa kanilang pagtitinda. Nasa 8:00 na ng gabi nang matapos nilang maiayos ang kanilang mga paninda. Kinabukasan, naroroon pa rin si Makisig at Taslog. Tinanong sila ni Tatang Absalon kung ano na ang nangyari sa pamilya ni Igiban. Sinabi naman ng mga ito na tila hindi nila maintindihan ang pamilya ng kaibigan. Para bang walang mga pakialam ang mga ito sa sinasabi nila. At madalas din na nawawala ang mga mag-anak sa lugar na yon. At animoy hindi nila maintindihan ang mga kinikilos at amoy ng mga ito. Doon na nagduda si Tatang Absalon. Kung pagbabasihan kong sinabi mo, Makisig, aba,
Parang may ibang katangyan ng mga magulang ni Igiban. Hindi lang yung mga magulang niya tang. Ganon din yung kapatid nilang kasama sa pag-uwi ng Dumaguete ng mga magulang ni Igiban. 1 buwan nang nakalipas yon. Pagbalik dito, sabay-sabay po na nagkasakit ang mga yon. Nang gumaling, hindi na sila magkakasundo na mag-anak. Madalas sa bahay namin nananatili si Igiban bago pa man kami umakyat ng bundok Pagtatapat ni Makisig. Nang biglang natigil ang kanilang pag-uusap. Nang may marinig silang tunog ng hayop na madalas nilang marinig sa labas ng kanilang komunidad. Hindi yata tama ito. Habang lumilipas ang oras, mas tumitindi at humihina ang mga tunog na kanilang naririnig nun. Animoy nanggagaling ito sa 2 o higit pang nilalang. Maya-maya pa, may anino na biglang dumaan sa harapan ng kanilang sinisilungan. Tila ba imahe o mano ito ng isang malaking hayop na nahahawig sa isang aso. Dali-dali na sinundan yon ng paningin na Makisig at Tasloba. Samantalang si Tata Absalon naman ay meron pang isang nilalang na nararamdaman. Maliban sa dumaan sa kanilang harapan, ay tila ba may nakatago pa sa likod nun. Maya-maya pa, may dumapo sa puno na nasa tabi ng kanilang pwesto. Narinig nilang napasigaw ang mag-asawang kumuha ng lugar doon para ipwesto ang kanilang paninda. Kagad itong nilabas ni Tatang Absalon at Makisig at doon nila nakita ang napakalaking ibon na nakadapo sa sanga ng puno habang nakatingin sa buntis na babae sa kabilang pwesto. Kaya pala, may buntis pala dito. Kaya naaakit ang mga demonyong yan. Kumuha itong si Tatang ng kanyang latigo na gawa sa makabuhay. Kinuha din ito ang mga halamang gamot na dinala niya galing pundo. Nagsiga ito at niragyan niya ng maraming dahon na dinampot niya sa paligid. Nilagyan niya ng mga halamang ugat na nakuha niya sa bundok nun. Nagbuka yun ng kakaibang amoy. Sa ilong ng ordinaryong tao ay tila ba hindi ito ganun tatapang. Pero naging sanhi ito ng matinis na paghune ng mga hayop at unti-unting lumalayo ang mga yon. Pagkatapos nun ay nalapitan niya ang munting kubo na mag-asawa. Pinanong kung maayos lamang ba ang mga ito. Sumagot naman ng lalaki na unti-unti nang nawawala ang pananakit ng tiyan ng kanyang misis nun. Binigyan ng mga ito ni Tatang ng langis na kanyang ginawa. Sinabihan niyang lalaki na idaan muna sa itaas ng apoy ang bote ng lakings para sigurado ang bisa nito. Nagpasalamat naman ang mag-asawa. Kagad na yung kinuha. May naririnig pa rin silang huni pero nasa malayo na yon. Halatang niyang gigigil ang mga ito. Hindi tumigil ang huni hanggang sa mag-umaga na. Hindi man nakapagpahinga ng maayos ay kaagad na nilang inayos ang kanilang mga paninda. Natuwa naman sila mahinhin ng dinagsa ng mga mamimili ang kanilang pwesto. Mayroon pang nagkompra ng kanilang mga paninda. At nagsabi pa ito ng gusto nitong mamili ng marami sa susunod dahil ititinda din ito sa ibang lugar. Pumayag naman si Mainhin noon sa kondisyon ng kanilang suki. Maya-maya ay dumating si Makisig at Taslob na may daladalang pagkain. Niyaya nila itong kumain muna bago magsimulang maglakad pabalik ng bundok. Kumain na din muna sila. At doon na nagpaalam si Makisig kay Tatang Absalon na kung pwede ba silang umakit ng ligaw. Siya kay Mahinin at si Aslob naman ay kay Amihan. Napangiti naman si Tatang Absalon sa pagpapaalam na yun ni Makisig. Aba, ang buhay akala ko hanggang sa pagtulong at pakita ng kabutihan ka na lang Makisig. Hindi ka pala torpe. Nangingiting wika ni Tatang Absalon. Nakayuko ito habang nakangiti na lamang si Mainhin nang marinig yon. Si Amihan naman ay halatang lumiwanag ang mukha na para bang may pagtingin din kay Aslob.
Pero itinatago lamang ito ang nararamdaman sa binata nun. Kagaya din ng nararamdaman ni Mainhin kay Makisig. Ano sa inyong mga dilag? Maniligaw daw sa inyo ang mga magiting na binatang ito. Sila po yung bahala, Tang. Kung makakayanan ba nilang umakyat ng baba ng bundok? Tanong ni Mainhin na narinig naman ni Makisig noon. Kakayanin naman namin yan, Mainhin. Hindi yan problema. Noong mismong araw na yan ay sumama si Makisig at Aslob kina Mainhin paakyat ng bundok. Hindi na muna umuwi ng gabing yon sina Makisig. Doon sila nanatili sa komunidad at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakasalumuha nila ang mga katutubo. Kalaliman ng gabi, mayroon silang narinig na tila agresibo na namang ingay ng hayop sa labas ng bakod ng komunidad. Tiningnan nila ito. Hindi naman sila natatakot gawa ng meron naman silang pangontra doon at nagsiga din sila sa paligid. Pero animoy gigil na gigil ang mga ito doon sa mismong komunidad na yon ng Tigwahanon. Kinalaw tayong buntis dito. Baka sila yung mga puntirya ng mga nilalang na to. Nang marinig yun ni Tatang Absalon ay nanggit-ngit ito sa galit. Kagad na itong lumabas para kaharapin ng mga nilalang. Binigyan ito ng sinyales sa mga kalalakihan kung paano nila harapin ang mga nilalang na yon. Sinunod naman ng mga kalalakihan ng alituntunin ni Tatang. Bit-bit ang kawayan na bolo at pinatulis ang dulo. Ilabangan nila sa iba't ibang daanan ang mga nilalang na yon. Laki pagbuno ang mga ito sa kanila. Sadyang napakalakas na mga ito. Hanggang sa nagkaroon ng pagkakataon si Makisig at kaagad niyang sinunggaban ng isa gamit ang pinatulis na kawayang bolo. Tinamaan niya sa tagiliran ng nilalang. Napahiyaw yon. Sa laking gulat ni Makisig noon ay bigla na lamang nagsalita ang isa sa mga nilalang. "Hayop ka, Makisig! Huwag mong patay ng asawa ko!" Sigaw ng nilalang nito, sabay sugod sa kanya. Pero bago pa man ito nakarating sa kinaroroonan niya ay naging isa itong malaking baboy ramo. Malakasan naman itong sinalubong ni Tatang Absalon nang hawak-hawak nitong latigo. Ibinasiwas ang latigo sa ere. Tinamaan ang nilalang na yon. Bumagsak ito sa lupa. Kasabay nito ang mabilisang pagpalit ng anyo ng nilalang sa isang babae. Nakita naman ito ng lalaki na kinakaharap ni Makisig noon. Sasalakayin sana nito si Makisig pero bigla namang humarang si Aslob. Sabay tawag ito sa pangalan ng aswang. Doon nila nakilala ang mga nilalang. Tama sila ng kanilang hinala. Ito ang ama't ina ni Igiban. Hindi na napigilan ni Makisig ang maiyak sabay tinanong ang mga ito kung ano ang ginawa nila sa kanilang kaibigan. Hindi naman idinitalye pa ng mga nilalang ang ginawa dito. Bagkos, sinabi ng mga ito na nasa bahay nila ang bangkay ni Igiban. Pinipreserba umano para sa pagbibisita ng kanilang pinuno. Prinigo man na yon ni Tatang Absalon. Nagalit ito. Hinampas niya ng hinampas ang lalaki ng latigo. Nagawa sa makabuhay. Sinasabayan niya ito ng usa na naging sanhi ng panghihina ng lalaking yon at maging ng babae. Nawala ng malay ang mga ito. Dali-dali nila itong tinalian at dinala sa gubat. Tinali nila ang mga ito sa isang tuyong puno ng kahoy at hinanap ang isa pang nilalang, ang anak na mag-asawa. Pero wala na silang nakita pa sa paligid nun. Malamang sa malamang ay tumakas na ito. Ang mag-asawang aswang ay sinunog nila ng walang kahirap-hirap. Sumunod na araw, sumama si Tatang Absalon at ibabang kalalakihan sa patag para hanapin ang isang aswang na nakatakas pero hindi na nila nakita ito. Pinunta nila ang bahay nila Igiban at doon ay may nakita silang banga
na may lamang kung anong nabubulok na karne. Dahil sa amoy ay hindi nila sinilid pang laman nun. Kadat na lamang nila itong isinilid sa sako at daliberin inilibing. Tuluyan nam nawala sa lugar na napirang kaisa-isang kapatid ni Igiban ko kaya't hindi man nila ito hinanap pa. At palipas na lamang sila ng gabi sa patag. At nung sumunod na araw ay sumama ng wali sa bundok. Dahil sa ulirang lubos na magkaibigang aslob at nakisigay, tuluyan sila nakipag-isa sa mga pigwahanon. At kinadaunan, maging asawa ni Mainhin at tamihan ng dalawa. Ang mga anak ng mga ito, nang lubaki ay nakipagsapalaran sa Manila para magtrabaho. Labsi pag-asawa din ng mga ito dito. Ako po ang apo ni Mainhin sa tuhod. At ang karanasan ng kadigang angkan ay isinalaysay na lamang sa amin ng aking lola Mahin. O mas kilala sa tawag na Mainhin, Bigada November, Talibon, Bohol. Kapagpanang araw sa inyo, Sir Sam. Lalo na sa mga kadino nating tagapakinig. Ako po si Sandro. Kasalukuyang nasa abroad. At nagiging palipas oras ko na ang pakikinig ng kwentong kababanagan. Ang puksa ko lamang po ng lungkot at pagkabagot sa ibang bansa. Lalo na ang pagkamiss ko sa aking pamilya nasa Pilipinas. Sa panahong nabanggit, 3 buwang buntis ang asawa ko na si Edna. Tuwang-tuwa ako noon dahil unang anak namin ito. Mula sa pagsasama namin ng halos 5 taon. Akala ko pa nga noon na may diferensya ako. Napagalaman kong ang asawa ko lang pala. May deformation pa sa kanyang matres kaya hirap sa pagbubuntis noon. At ayon sa doktor, ang pagdadalang tao niya daw ay tsamba. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na masusundan ito ng isa pang bata. Naalala ko pa noon nakakabukod pa lamang namin ng bahay. Sumilambin kami ng matagal sa biyanan ko pagkatapos ng kasal. Alam hina, nag-iipon pa kasi kami ngayon. Hindi naman sana mapapaaga ang kasal namin kung hindi lang kami nahuli ng tatay ng asawa ko na naghahalikan. Kahit hindi reasonable ang dahilan pero pinakasal talaga kami. Kaya ayon, kahit hindi ako handa, napilitan na lang. Tapal, mahal ko naman si Edna. Malapit lang ang lugar namin sa hangganan ng Talibon at Bien Unido. Pero nasa kanluran banda. Kumbaga, bukid pero may maayos naman na daan. Ang bahay namin mag-asawa ay hindi pala tapos doon. Wala pang finishing. Wala pang bubong ang kusina. Konkreto yon na may isang silib lang. At sakto sa laki na sala. Basta, yung sapat ng bilang panimula sa pagbuo ng bagong pamilya. Ilong distansya sa bahay, kalusada na kung saan may iilang mga bahay doon na magkakarayo. Bale itong lupang pinagtayuan namin ng bahay, bigay ng mga magulang ni Edna. Hindi madandal lupa gawa ng padahilid yon. Pero ay papano, may matapawag na kaming amin. Ang likod nito ay masukol na kakahuyan. Say graspon ba yun? Hindi pa kami nakakapagpakabit ng kuryente. Kaya nagtiyartyaga muna kami noon sa may Diosera. May trabaho ako sa Talibon. Sumasama ako sa patay Samborel sa pananagat. Dapat ay pag-aaralin ako sa kolehiyo. Pero naudlok yung gawang napaagang pag-aasawa ko. Ang edad ko na mag-asawa, 17 taong gulang. Yung asawa ko ay classmate ko lamang nung high school. Madalas na iiwan si Edna sa bahay. Ginagabi na kasi ako sa pag-uwi. Minsan, may sinabi siya sa akin. May matanda o manang babae na laging napapadaan. Tapos tumitipig sa kanya. Sinabihan pa si Edna na malusog daw ang bata sa kanyang sinapupunan.
Napaka-weird naman nun, sabi ko sa kanya. Pero hanggang daan lamang umano. Hanggang sa naglimang buwan na ang tiyan ng asawa ko. Ang tatay ko noon na hindi na ako pinapasama sa pananaga. Pero pinutunuan ako ng mga magulang ko sa gastusin. Halagaan ko na lamang daw muna yung asawa ko nun. Matagal daw kasi nabuntis si Edna. Tapos 5 buwan na ang tiyan. At sa puntong yon ay masela na daw ang 5 buwan. Hindi lamang sa pabubuntis. Kung hindi ito din umano ang panahong napakabango na para sa aswang. Amin naman ng kanyang sinapupunan. Tinawanan ko ang tatay ng mga sandaling yan. Kaso giniit niyang may aswang daw sa lugar namin. Dati pa daw itong gumagala. Katunayan ay noong ipinagbubuntis pangaraw ako ng akin ina. Inaswang si Lalay. Mabuti na lamang daw at nagkataong hindi managat si tatay noon. Kahit medyo hindi ako naniniwala. Magpagano'n ay sinunod ko na lamang siya. Ayon, binantayan ko ang asawa ko. Basta din siya pinag-uutos ng tatay Samuel. Magpausok daw ako kada gabi. Lagyan ko daw ng mga daon ng kalamansi. O hindi naman kaya kahel. May mga tanim naman sa paligid na kalamansi. Yun lamang ang dinagay ko noon. Napakabango ng paligid. Manpaking nyo, kalamansi yun. Gabi-gabi yun. Hanggang sa isang hapon nata yun. Bigla na nang sumigaw ang asawa ko. Tasalukunin ako noong nagtatanim ng gulay. Kung hindi ako nagkakamali. O karayan. Kabed ko naman pinuno si Edna. Nakita ko siya sa silid na sapo ang tiyan at nakasimangot ang mukha. Para bang hirap na hirap. Kabed ko naman tinanong kung anong problema. At ang sabi niya sa akin ay masakit umano masyado ang kanyang tiyan na para daw tinusok ng kung ano. Tarantang-taranta ako nun. Siyempre hindi pa niya kabuwanan. Hindi ko naman siya kayang buhatin. Kasi tumaba na talaga si Edna. Ang ginawa ko ay lumabas ako ng bahay. Humingi ng tulong. Doon ako sa kalsada ng punta. Habang paparapin ako ay nahabit ko ng tingin. Ang isang matandang babae sa isang puno malapit sa bahay. Dulot ng pagtataka ay huminto ako. Sinipat ko itong maigi. Nakita niya siguro ako kaya, ayan, bigla na nang umalis. Sinindan ko pa ito ng pingin. Patungo yun sa likod ng bahay hanggang sa nablaho na lang sa gubat. Binalikan ko ang asawa ko. Nagulat ako. Paano ba naman kasi? Kalmado na siya. Katunayan ay nakakatayo naman at kasalukuyan pa noong umiinom ng tubig. Edna, masakit pa ba? Tanong ko. Ang sabi niya naman, hindi na daw masakit ang kanyang tiyan. Sigurado ka? Talaga ba? Oo, hindi na. Gitlaan lang na wala eh. Ewan ko. Kala kong na makukunan ako eh. Tupon niya sa akin nun. Kita ko ang balis sa mukha. Sabi ko naman, may nakita akong matanda sa labas. Sa bandang bakuran kung saan may puno doon ng made kakawa. Sandro, hindi kaya aswangi matandang yon? Si nanay bumisika nung nakaraang buwan eh. Mag-iingat daw ako sa aswang. Maglilimang buwan na daw ang tiyan ko. Malalaman naman daw kapag may aswang girl sa sakit ng tiyan eh. Hindi kaya aswang ni wala rin napapadaan pito? Wika ni Edna nun. Ako, kahit hindi naniniwala sa ganyan. Niloko ko na lamang ang sarili ko. Ilisip kong totoong may aswang at posibleng yun nung matandang nakita ko. Kinabukasan noon,
umuwi kami ng bayan. Doon mismo sa bahay ng mga magulang ko. Ayoko sabihin ng dahilan susungit. Nung nakikisilong pa nga kami sa kanila, hindi ko naipam hindi na asimangot lang. Parang galit sa akin. Samantalan sila naman ng dahilan kung bakit kami nakasalkadib eh. Tapos lumalabas ngayon na parang hindi nila ako gusto. Doon kami na napili sa bahay namin. Sa ikalawang araw, binulob ni tatay si Edna sa isang albularyo. Kasama ko noon. Yung albularyo, malapit lang sa amin. Ang pangalan nito, Puloy. Binatang albularyo yun. Ewan ko kung bakit hindi nag-aasawa. Pero ayun, sa naririnig ko sa tatay, may taas daw kaya hindi nakapag-asawa. Ganun daw talaga ang may tahas. O yung pinatawag na divino. Ayon kay Puloy, inaaswang na daw ang asawa ko. Mabuti at nailikas ko daw sa lugar. Dahil sa danoong sitwasyon o mano, ay namarkahan na ng aswang ang bahay namin sa bukid noon. Madali na lamang sa aswang ang pagpasok at isagawa nito ang pagkuha sa sanggon sa sinapupunan ko. Mas ikabubuti daw nasa bahay lang muna ako ng mga magulang ko. Pero wag umanong pagkakumpiyansa. Dahil sa oras na mag-afda ng aswang ng bibiktimahin, ito talaga ang pupunpiryahin at hindi na babaling sa iba. Binigyan pa ako noon ng garapa. Maliitan yon. May lamang mga tipak ng kahoy, kasama ng konting lanis. Ang sabi ni Puloy, himag daw yan. Pangontra sa aswang. Sa oras na may umarigid daw na aswang ay malalaman namin. Iimit ito at kukulo. Ang iba pa nga daw ay pumuputok ang garapa. Yan ay kung nasa delikado ng kalagayan ng isang biktima. Ayun, bantay sarado sa amin si Edna. Lantala pa nga ang kinabuburi noon nila Nanay Rosa at Tatay Samuel. Paano ba naman kasi? Papi sila, nagbantay na rin. Ang kapatid ko lamang babae ang sumusuporta sa amin noon. Matanda yan sa akin at nakapagtapos na pag-aral. Kasalukuyang guro sa lugar namin. Katulad ng ginagawa ko noon sa bahay namin sa bukid. Nagpapausok kasama ng tatay. Yung kapitbahay nga namin noon ay reklamo ng reklamo. Etong tatay ko, hinaluan ng gulong ang apoy. Siyempre, sino ba naman hindi sisimawat sa amoy nito? Mabuti sana kung mahangin na mga sandali yon. Habadap kaya kulog na kulob ang lugar. Pila intindi naman ng tatay. Kamag-anak lang naman namin yon. Pinsan ko daw, si Kuya Ramon. Nang makausap na ng tatay ito, tumulong na rito sa pagpapausok. May sinabi pa si Kuya Ramon. Noong isang gabi daw habang nasa labas siya ng bahay, may napansin siyang umaaligid sa bahay ng magulang ko. Napagtanto niyang aswang yon ang tamaan nito ng ilaw. Kaya pala, dahil naroroon ang asawa kong buntis noon. Ayon, maging ang iba pang mga kapitbahay, tumulong na rin. May nagsabi pa nga na sobrang abusado na ng aswang. Noon pa daw ito namin nerwisyo. Katunayan ay may napatay naman na itong isang buntis. Wala namang ibang mapagbibintangan kung hindi aswang na. Dahil lakuna ng babae at wala ng bata. 6 na buwan daw ang bata noon. Naging magaan ang loob ko noon. Sino ba namang hindi? Maging mga kapitbahay namin nakabantay na rin Alin din kasi sa kanila. Sobrang agresibo ng aswang. Mula 1 linggo, binugo ang asawa ko, Sir Seth. Umado yan. Akala ko pa nga, naunan na. Isinugod pa ito sa ospital. May bleeding lamang umano. Kapit na kapit pa rin ang bata.
Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan. Basta ayon sa doktor ay may sugat umano sa kasela ng asawa ko. Nakansyawan pa nga ako noon. Akala nila may nangyari pa rin sa amin kahit nabugpis na yung asawa ko. Napailing na lang talaga ako, Sir Seth. Pag-uwi namin sa bahay naroon si Puloy. Lawindang kaming lahat noon. Kamunti ka na maoy ang batang yan. Pingnan niyo bubuhan niyo. Wika ni Polinon. Si Tatay Samuel, ako at ang Nanay Rosa ay sabay na napatinala noon. Dalaki ang mga mata ko, Sir Seth. Yung bubong namin na yero, may siwang na ito. Nakatapat mismo yun sa sala kung saan kami natutulog ng asawa ko. Panay bitaw ng mabigat na salika ni Puloy. Napakalakas umano ng aswang na yon. Posibleng na manipula umano kami kalabi at hindi na malayan ang pablaniknip ng yero. Napaka-imposible manong hindi kami nadisinan. Doon ay nakapagdesisyon si Puloy na malapili sa bahay namin hanggang sa isilang ang anak ko. Baka kasi mabigyan uli ng pagkakataon ng aswang. At yun na ang sandaling bakuhan ng anak ko. Nagtanong naman ako noon kung bakit hindi natuloy ang pagkuha sa anak ko kung nabigyan ito ng pagkakataon. Siyempre mapapatanong ko Naroroon na Nahawi na yung bubong nang wala kaming kamalay-malay. Hanggang sa ipinuro ni Puloy ang alkar namin. Gulat na gulat ako dahil yung garapa na may lamang humag, basag na yon. Dan lilimay mga sarandis ang dedisyon na lalta. Ayon kay Puloy, kung wala ablana na yun sa bahay, ay posibleng matuloy ng nilalang ang balap nito. At dahil nga sa pagkulo at sumabog pa ang garapa, naamoy ng nilalang ang baho na siyang ayaw na ayaw niya. Muli akong bibigyan ng himag. Lasalobin niya ng garapa. Ang sabi ni Puloy, kung ganun katapang aswang, dapat ay pahiran ko daw ng lana ang tiyan gabi-gabi. Pero hindi pa rin siguradong ligtas si Edna. Dawa ng aswang umano ay hahanap at hahanap ng paraan, lalo na't alam ng may pangonter noon. Tiyak na dadawa ito ng plano kung paano maisagawa ng maayos ang akbang. Posible niyong aswang na yan may karunuran. Dahil kung hindi pa, sa usok pa lamang sa labas ay matatakot na ito pero hindi nangyari yon. Tila ba sanay na sanay ang dinalam na yon. Ituloy niyo pa rin yung pagpapausok. Kung hindi ako nagkakamali, kung saan kayo nakatira, doon din malapit na kakira yung aswang na yun. Bakit kabisado na kayo? Di ba, nabanggit mo Edwin na madalas napapadaan yan sa inyo? Sa ikatlong araw, o walang bibisita dito. Ako hindi bisita sa bahay niya. Wika ni Puloy nun. Kagad lalagmungkahi ang tapay na sasama siya. Pero hindi pumayag si Puloy. Kapag sumama sa kanya ang walang kaalaman, madali siyang mamamatsaga ng aswang. Mabuti na lang umano yung nag-iisa, pero kampante siya sa sarili. Wala siyang iisiping iba kung hindi ang sarili lang. At kung nag-aalala man daw kami, hindi dapat yan mangyari. Dahil kayang-kaya niyang aswang na ito. Parang na rin umano matahimik at maging kampante ng mga tao. Matagal no manong tingtubis ng pamilya nila ang aswang na ito pero sobrang ilap daw. Na yung posibleng doon nakatira sa kung saan nakatirik ang bahay namin sa bukid. Magiging madali na lamang daw sa kanya yon. Hindi na nagbigay ng komento pang tatay. Ako naman, wala ring nasabi. Bagkus ay binalot ako ng pagtamangha noon kay Puloy. Tingin ko,
Wala pang 30 si Puloy. Pero ganoon ito kapanatab sa sarili na kanyang puksain ang aswang. Doon niya nalapiri si Puloy. Pero tuwing gabi lang ito. Sa biranda siya nakitulog noon. Wala namang sandatang dala. Basta casual lang. Kung ipin na parang hindi mapagkakatiwalaan. Pero napakapulida magsalita. Unang gabi, wala. Pero sa ikalawang gabi, habang natutulog ang asawa ko noon at kasalukuyan akong nagpapaantok sa likod ng bahay, bigla na lang may kung anong haning malakas ang tumama sa mga puno noon. Tapos yung mga asong naglalampungan sa kapitbahay namin. Nagbulasan ng mga ito na para bang may bumato. Taan-taka ako noon. Iba ang nararamdaman ko sa paligid. Parang ang hirap huminga. Hanggang sa nakita ko si Puloy. Naglalakad ito sa mga halaman namin na santan. Ang kamay nito ay nakaangat noon. Kaudad akong lumapit sa kanya pero pumasok ka sa loob, Billy! Wika niya. Naudlot yung padyapit ko. Lumilis ako patungo sa bulwagan ng bahay. Tadad akong pumasok sa loob nun. At kung hindi ako nagkakamali, may aswang sa paligid. Akmao nang gigisinin si Edna pero nakadilap na pala ang mga mata nito. Tapos ay sapo niya ang tiyan. Ang sabi ay parang kumikirot daw ang tanyang tiyan nun. Nariyan siguro sa labas yung aswang. Si Pulay kumilos na Edna. Teka, naku, kulog pala sila tatay. Tuminin ako sa altar pagkasabi ko noon. Nagulat ako. Kitang-kita ko na kumukulo ang laman ng garapa. Sumasayaw-sayaw pa yun. Nawari ba'y may rindol. Kaagad kong kinuha yun. Labitawan ko kaagad gawa ng sobrang init nito. Parang humawak ako sa hawaan ng kawali na nakasanang sa nagliliyab na apoy. Kumuha ko ng pela. Doon ko dinampot. Inilipat pa ito sa tabi ng asawa ko. Mantakin niyo, Sir Seth. Yung asawa ko pagkahawak sa garapra. Hindi ito napaso. Oh, mainit daw pero hindi naman daw ganun kalala. Pero kapag ako ang humawak, sobrang init. Ewan ko ba? Paki-comment malamang dito kung bakit naging ganon. Pero sa isip ko noon, baka para lang talaga yun sa pang-protection sa asawa ko. Kaya sa kanya ay walang reaction ito. Ilang saglit lang ay suwilip ako sa bintana. Nakikita ko si Kulay doon. Kinukumpas ang kamay nito. Sabay dura ng kumano. Para bang dumura ng hangin. Basta parang baliw tingnan pero habang nangyayari yun, nakakarinig ako ng mahinang pinig na para bang tunog ng toko. Pero nakakakilabot pakinggan. Walang ano-ano. May kumanabog sa likod ng bahay. Nagulat ako noon dahil nga malakas ang kanabog na ito. Na siya namang dahilan kung bakit medicine sinanay at Papay Samuel. Lumapit ang mga ito sa akin at natanong ko anong nangyari. Sabi ko, may aswang. Si Puloy ay nakita kong bilanda ng tumakbo patungo sa malilikuran. Kung kaya naman ay lumabas kami ng bahay ni tatay. Nagtungo doon. Habang bitpip ng tatay ang itak. Lang makaraping kami sa likod. Nakita namin si Puloy na nakatayo at nakaduro ang kamay sa isang direksyon. Tapos ay may pinatawag itong pamalan na hindi ko maintindihan. Pagsipat ko kung saan nakaduro ang kanyang kamay. Nakakita ako ng isang babae na nakahubot-hubad. Sa maniwala man kayo o sa hindi. Nakasandal pa yun sa isang puno na wari ba'y hilong-hilo nun.
Hindi yun matanda. Yung ina akala kong matanda kagaya ng sinabi ng asawa ko. Hindi pala. Nasaan yung tao ito? Balingkinipan ang katawan at kitang-kita ko pa ang maselang bahagi. Pinatamaan ko ng ilaw mula sa kusina. Habang nakaduro ang kamay ni Puloy sa babae, unti-unti siyang lumapit dito. Huli kam, animal ka! Kala mo makakapakas ka pa? Manong Samuel, kumuha ng tali. Mungkahi ni Puloy. Kada namang kumuha ng tali ang tatay ko. Alam ko na kung para saan yan. Naala ko pa, si Kapay ang tatali sa bar. Aba, inaudi sa akin ang lubid. Ako ang inintusan. Teka, Perry, ikaw na lang. Ikaw na lang, anak. Ikaw naman yung wala, pipi. Langhiya. Maduwag yung tatay ko. Ang tapang pa nitong magsalita pero nang makita ang aswang. Umatras sa tayong pagkalalaki. Hindi kaya nahiya lang siya dahil nakahubot-tubad ito. Nakikita ko namang hindi makatingin ng diretsyo. Hindi na lamang ako noon nagreklamo pa. Lumapit ako sa babae pero sumambulag talaga sa akin ang napakabahong amoy. Sobrang baho talaga. Masahol pa ito sa amoy ng dumi. Nakakasuka yun pero tiniis ko lang. At noong akma kong tatalian ng babae, bigla na lamang itong nagmakaawa. Huwag daw namin siyang saktan. Wala daw siyang masamang motibo sa lugar. Sinundan lamang umano niya ang kanyang lola. Pipigilan niya sana ito dahil nasa peligro din ang lola niya. Alam niya daw na may nanghihimasok na albularyo noon. Sabi ko na nga ba hindi nag-iisa yung aswang. Apo to. Totoo ba yung sinasabi mo, Binibini? Teka, anong pangalan mo? Susan. Susan po. Pasensya na po. Pero wala talaga ako masamang sadya. Yung lola ko lang pero wala po siya dito. Hindi ko alam kung nasaan na siya. Umalis kasi pa at alam kong yung buntis na naman yung punteriya niya. Lagi ko po yung sinasabihan na wag na lang hamakin. Sa iba na lang. Pero hindi po siya nakikinig sa akin. Magaling. Kinain mo na din ang mga sinabi mo. Ano? Wag na lang hamakin yung babaeng buntis at sa iba na lang kamo. Ibig sabihin, likas na talaga sa inyo yung manalasa, no? At dahil sa akin, nag-aalala ka sa lola mo. Tama ba? Ipagpalagay na lang nating wala kang motibo rito. Pero sa iba meron. Sige, itali mo. Naghuhugas ka pa ng kamay, aswang ka. Wika ni Puloy habang inuutusan ang babaeng yon. Ako naman noon ay tinali ko na lamang ang babae. Aminado akong nakakaawa ang mukha niya. At in fairness, maganda siya at maputi. Medyo maganda din yung alindog ng kanyang katawan. Mabaho nga lang talaga. Matapos kong matali yon, kinalad ka dito patungo sa bahay nila Puloy. Pinasunod ako ni Puloy. Habang ang tatay naman noon ay sinabihang ang asawa ko daw ay ipasok ng silid. Huwag daw lalabas. Mabuti na lang at walang nakakita. Kung meron pa talaga, mabubulabog ang lugar. Akalain mga rapist kami nun. Mantakan nyo, nakahubot-tubad kaya yon. Magiging totoo lang ako. Dahil yun naman talagang nangyari. Magiging totoo din ako na nawala ang pagkatakot ko nun. Alam niyo na siguro yung dahilan. Hindi tayo maiwasang magkaroon ng maduming pag-iisip. Nang makarating kami sa bahay nila Puloy, ang nanay ng albularyo ay nagulat. Nagtanong pa yon kung sino ba ang dalang babae. Sinabi naman ni Puloy na aswang. Doon ito iginaid o tinali sa likod ng bahay. May kamalig doon na kung saan ito ang tanggapan ni Puloy ng mga pasyente niya. Silyado naman kaya hindi makikita.
Bali parang bahay na din yung kamalig na yon. Hindi ko kinaya. Napili kong tabunan ng kanyang katawan. Matapos noon ay kinausap ko si Puloy. Nagtanong ako kung paano naging aswang ang babae. Nasaan yung tao lang naman ito? Natural. Magsasaan yung tao talaga yan dahil sa ginawa ko. Binasag ko yung abilidad. Huwag mo sigurong naisin na makita yung totoo nilang anyo. Hihimatayin ka lang sa takot. Wika ni Puloy. Tumango lamang ako at inisip na posible nga yon. Albularyo kasi siya at siya lang ang nakakaalam nito. Muling nagsalita si Puloy. Gagamitin niya umano ang babae. Siyempre, napakunot kaagad ang mukha ko nun. Nagtanong kung bakit gagamitin. Naisip ko kasi na baka pagsasamantalahan niya. Pasensya na pero dumumi kasi ang isip ko nun. Hirap naman magsinungaling. Lalabas na hindi na totoo ang kwento ko. Maganda kasi talaga ang babae. Kumbaga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Yawa man ka. Gagamitin kong bihag. Hindi yang kung anong laman ng kokote mo. Animal ka. Maana ka sa tatay mo ha. Hindi naman may pagkakaila eh. Napaaga yung pag-aasawa mo. Para ako nung sinampal ng kariyan. Napatango ako noon at nanghingi ng pasensya. Ilang saglit lang ay may inabot sa akin si Puloy. Kahoy na kulay itim. Pero korting patalim ito. Nagtanong naman ako kung para saan yon. Ang sabi ni Puloy, dignum daw yon. Pangontra sa aswang. Kung magkataong manghahas daw ito sa amin, saksakin ko daw ng walang pag-aalinlangan. Pero tingin niya, hindi na kami ang punterya. Bagkos ay si Puloy na ang punterya ng matanda. Natitiyak siyang may sasagip sa babae. Kung hindi daw sa gabing yon, bukas ng umaga, kahit na may araw pa. Medyo nakaramdam ako noon ng pag-aalala. Tas ang bahay nila Puloy, malayo sa mga kapitbahay. Malapit sa dagat pero nasa liblib banda. Kaya sinabi ko na pwede ako makatulong. Pero gaya ng sinabi niya kay tatay, ganun din ang sinabi niya sa akin. Wala siyang kasama at dapat siya lang. Dahil siya lang daw ang may kaalaman. Ang nanay niya ay palilitasin niya muna. Pansamantala lamang daw ito. Hindi na ako nagsalita noon. Maya-maya pa, umuwi na ako. Nang makarating sa bahay, nakita ko doon ang pinsan kong si Kuya Ramon. Ipinaalam pala ni tatay ang nangyari pero hanggang doon lamang sa pamilya namin. Gawa ng baka magdulot daw ito ng katatakutan. Si Kuya Ramon naman ay may sakbit na itak. Hinayaan ko lang naman yon. Basta si Edna ay nasa silid ng nanay at tatay. Doon na lamang daw kami at huwag sa sala. Nilagyan pa ng harang ang kisame. Kung sakaling manalasa ang aswang, ay hindi ka agad dediretso sa asawa ko yon. Naiisip ko yung babae. Naiisip ko din ang posibleng mangyari. Natitiyak akong magiging magulo ito. Pero labas na kami doon. Si Puloy na rin naman ang nagsabi na siya na ang puntirya. Kinabukasan, bumisita si Puloy. Kasama nito ang babae at hindi na nakatali nun. Nakabihis pa ito. Pero mahigpit na hinawakan ni Puloy sa bisig. Nakayuko lamang umano yung babaeng yon. Dumalaw daw kagabi ang lola nito pero umalis din kaagad. Nag-iiyak si Susan. Wala nang tiyak ang buhay niya. Baka kapag pinakawalan siya, ayun pa ang dahilan na mamamatay siya. Gawa nga ng nabunyag na daw ni Susan ang lahat. Totoo ngang malapit lang sa lugar namin sa bukid ang tirahan nila. O tapos, anong gagawin mo dyan? Tanong ni Tatay Samuel kay Puloy. Dadalhin ko sa lugar nila.
Ngayon kailangan ko na lang tulong niyo. Hindi na kasi palimi yung patungo sa lugar eh. Ledlara na to. Mungkahi ni Puloy. Ako noon ay kaagad ding nagsabi na sasama. Maging si Kuya Ramon. Yung babae, kalmado lang naming dinala. Yun bang parang kasama lang na tila barkada. Inaabisuan kasi ito ni Puloy na wag gagawa ng kilos na mapaghahalataan ng mga taong madadaanan namin. Kapalit nito, itatago niya ang pagkatao ng babae. Yun naman ang pinakamaselan sa aswang. Ang pagkatao nito. Dahil sa oras na may makakaalam na iba, tiyak yari sila. Pumayag naman si Susan. Hapon na kami nang makarating sa bukid. Dumaan pa kami noon sa bahay namin. Tumambay ng panandalian habang nakikiramdam si Puloy sa buong lugar. Sabi ni Puloy, pugad niya daw ng aswang ang lugar na yon. Napakapinik dahil na kaya ng mga itong mamuhay ng matagal nang hindi napapansin ng mga taong nakatira. Kung walang naging engkwentro, mananapilin lihim ang lugar ng aswang. Ako, wala lang. Larimig ko ang pag-uusap ni tatay. Anong oras ba umano kami kikilos doon? Sabi naman ni Puloy, akip silim daw. Basta magdala lang daw kami ng kahit na anong sandata na magagamit para protektahan ang sarili. Siya na ang bahala sa pagbasa gumano ng abilidad ng aswang. Hindi ko alam kung ano ba yung pagbasag-basag na yan. Basta ang naiintindihan ko lang, mawawala ang bisa ng pagiging aswang ng isang tao. Loong palubog na ang araw. Napansin ko si Susan. Namumutla. Para bang kinakabahan ito. Napakalikot ng mga mata. Nawari ba'y naghahanap ng pagkakataong tumakas. Pero hindi yun mangyayari. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hawak-hawak pa rin siya ni Puloy. May naabing kispa na bandana sa kanilang kamay. Hinbang nakatali. Para masigurado na hindi talaga makakawala. Ledmang kayo si Puloy na kung saan direksyon patungo ang babae. Susunod ka na. Basta siguraduhin lang umano na doon mismo sa usaan nakatira. Ang aswang na lola. Ayun, umayag naman si Susan. Inikilabutan ako ng mga civilian. Lalo na nang makapasok kami sa gubat. Hindi naman ito yung gubat na sobrang luma niya. Pagaya na lang ng may naglalaki ang mga puno. Karaniwan lang. Basta makikita doon ay mababang kahoy at nung nadamong lampas tao. Walang piyak na daan. Basta kung saan tutuwo ang babae, ay doon din kami sumusuot. Ang layo pala. Siguro'y mga kalahating oras ata yun. Tapos si Susan, sinabi nun sa unahan, bahay na umano nila. Napakabaho ng lugar. Imbang parang kung saan-saan na lamang dumudumi ang mga nakatira doon. Ilisip ko na baka maraming bahay. Kaso nang nagpatuloy kami sa paglalakad. Aba, nakakita ko ng isang tahanan doon. Kubo lamang ito at may daan. Pero nasa ibang direksyon yon. Malinis ang lugar at halatang napapanganagaan. Sa mga sandaling yon, kalulubog pa lamang ng araw. Kaya hindi pa gaano madilim. Napakatahimik ng lugar. Hanggang sa sunigaw si Puloy. Pinawag nito ang pangalan ng matanda. Narinig kong telma yon. Siguro ay nalaman ni Puloy ang pangalan dahil na rin sa dalaga. Paulit-ulit yun sa pagsisisigaw. Ilang sadlit lang ay may sumilip sa bintana ng bahay. Pero matandang lalaki ito. Nagkapipigan kami doon ni tatay. Si Puloy naman ay binati yun at sabi po nito, "Oh, may iba pa pala.
Manong, magandang gabi. Siguro apo niyo tong babae, di ba? Nasaan pa yung matandang babae na si Telma? Pwede ba siya makausap? Hindi ka na nagsalita yung matanda. Tumango lamang ito at nagtungo sa berhanda. Makikitang may sinisipat pa yan sa paligid. Hanggang sa... Hindi pa dumadating si Telma. Abay, Susan, bakit mo naman dinala mo yan dito? Hindi sumagot si Susan sa matandang lalaki na yon. Sa halip ay doon ito nagsalita kay Puloy. Ang sabi ng bilag, nagtatago lamang sa paligid ng lola niya. Ang matandang lalaki ay kapatid ng lola nito. Ang pangalan nito ay Duro. Huwag daw siyang hahayaan sa lugar na ipapaparin siya ng mga ito. Nagkukunwari lamang umano ang matandang nakikipa namin na iwan. Tadam ko, papaawalan kita, pero huwag kang lalayo Wika ni Puloy. Kinalas ni Puloy ang bandana na nakatali sa kanilang mga kamay. Hindi naman umalis ang babae. Nalapili lamang ito sa tabi ni Puloy. Yun saglit pa. Lumabas na ang matandang babae. Nawindang ako nan. Naroroon nang gagaling ito sa masupal. Tama ang hinala namin ng asawa ko. Ito nga ang aswang na matanda. At ito din yung nakita ko noon habang sumasakit ang tiyan ni Edna. Lumapit ito sa akin pero ang simpatya nito ay nakatuon sa babae. Nakasimangot ang mukha. Halatang galit na galit. Maya-maya pa ay may lumabas pang isa. Lalaki na nasa husdodang edad. Tingin ko ay kaidaran lamang ng ating ama. Pabulong na nagwika si Susan. At ang sabi nito, ang nakikipan namin ay yung tiyuhin niyang taga Bian Unido. Ito daw ang nalanalasang orihinal. Ito daw ang matadalang kerwisyo sa lugar. Wala akong pake kung sino pa sa inyo. Lahat naman tayo may masasamang loob Hindi lang siya ang perwisyo. Hindi ang pamilya niyo mismo. Abay, akalain mo ba namang marami pala kayo? Wika ni Puloy doon kay Susan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, para bang may ka itong si Puloy. Bigla na lang kasing nilapitan niyang matanda. Hinawakan ng balikat nito. Kitang-kita ko kung paano mabilipit sa sakit ang matanda niyan. Napalod sa lupa. Imiyak ito ng umiyak. Limtiyo ni Susan ay akma pang lalapit pero matutulad ka sa kanya kapag may ginawa ka. Kung ako sa'yo, dyan na ako. Makikinig sa kung anong sasabihin ng albularyo. Rayon, alam ko na kung sino-sino kayo. Pwede ko kayong patay name din. Siguro naman hindi nalingid sa kalaman niyo ang patungkol sa akin, di ba? Malamang, alam ko sa sarili na maging ako ay pinag-aralan niyo na rin. Manang Telma, ito ka po mo. Huwag niyong gagawin. Pakakawalan ko kayong lahat. Pero wag kayong mananalasa pa. Hindi ako masamang tao para pumatay na rin ng basta-basta. Usapang tao sa tao ito. Hindi ko ilisid na aswang kayo. Lahat naman may karapatan. Sana, ang usapan ito, magtatapos din sa usapang panig ng tao. Wika ni Puloy. Dadod pa nito kahit saan magpunta ang mga aswang. Matutukoy na ni Puloy. Kaya walang takas ang mga ito sa kanya. Isang pitik lang ng baliri at konting orasyon ay pipirit na umano ang kanilang mga mata. Pagkatapos nun, pinakawalan ni Puloy ang matanda. Si Kuya Ramon naman, pila ba nang gigigil ito? Bakit umano dinaan sa pakiusap? Hindi naman mapagkakatiwalaan ng aswala. Ang sabi ni Puloy,
Wala o manong dapat ipag-alala. Ipagpaladay na lamang daw namin hindi mo pagkakapiwalaan pero wala din itong magagawa kung hindi magbago na. Sapat na ang lucky press sa personal ang mga ito at malaman ng mga pangalan. Sanda tanong man na yun para madali ram silang patayin. Hindi na lang nagsalita pa si Kuya Ramon. Si Tapay naman at ako, nakamasidlam. Pero abinado ako noong takot na panada ako. Hanggang sa bibila na lang sumigaw itong tiyo ni Susan. Halos mapatakbo ako nang bigla na lamang itong magbago ng mua. Nakakakilabot. Yung pisngi, umipim, tapos pumula yung mga maka. Umusli din ng konti yung guso. Si Kuya Ramon, bumunot ng itak nun. Si Susan naman ay sumigaw na wag gagawa ng hindi maganda ang kanyang tiyo. Habang si Telma naman, kinakawayan ng tiyo ng dilag at pinapakalma ito. Pero hindi yun nakinig. Abay, para mo na rin pinanindigan at umataliwas ka sa usapan . Aber, sige na, lumapit ka dito, sabi ni Puloy. Si tatay noon ay bumunot na rin ng itak. Ako naman, yung kahoy na kulay itim. Inihanda ko na riyan, pero nakatuon ang atensyon ko kay Susan. Baka kasi tumaliwas din ito bigla. Malay natin, nagkukunwari lang pala, diba? Kaya sa oras na pumalag ito, sasaksakin ko talaga. Pero patuloy lamang ito sa pagpigil sa kanyang tiyuhin. Isang indikasyon na sumasang-ayon ito kay Puloy. Lumapit yung tiyo ni Susan kay Puloy. Kitang-kita ko kung paano maglakad na para bang gagamba nakakakuha lang. Pahinto-hinto ito at yung ulo ay parang sa manok. Bumabali-bali yon. Talagang nakakakilabot tingnan. Kumabig ako noon kay Susan. Si tatay ay inangat na ang itak. Samantalang si Puloy naman ay kalmado lang. Nakaduro ang isang kamay sa tiyo ni Susan at yung daliri ay nagsisenyas na pinapalapit niya ito. Mga segundo lang ang namagitan. Bigla na lang yung sumunggab. Parang lasing ito. Habang patungo kay Puloy, nawalan na lamang ng balanse at lumiis ng daanon. Tapos ay natumba sa masukal na parte. Para bang manok na tinamaan ng tare. Nakatakbo pa, pero mamamatay din ilang saglit lang. Ganun na ganun ang nakikita ko. Nanginis sa yung aswang. Ang sabi pa ni Puloy, sino umano ang susunod? Pwede ding gawin ang ginawa ng isa pero ganun din ang kalalagyan. Lumapit si Puloy doon sa tiyo ni Susan. Sumunod si Kuya Ramon. Ako naman dahil sa tindi ng kulisidad ay sumunod na rin nun. Nakikita kong tumitirik ang mga mata noong tiyo ni Susan. Nakalawit ang dila nito. Nasaan yung tao na yon? Para bang sinumpong ng epilepsy. Bumubula pa yung bibig. Ayon naman dito kay Puloy, hindi pa naman daw patay yun. Paralisado lang. Habang buhay ng paralisado ang aswang. May binanggit pa na klase ng orasyon si Puloy. Basta ang naiintindihan ko noon ay 3 makamandag na taladro umalo sa atardara. Ang tatamaan nito, yun lamang umanong may masasamang loob at kampon ng demonyo. Dahil kung sa tao niya ginamit yon, hindi uubra. Kaya nang lumigpit dito sa kamag-anak niyo. Siguro naman nakita niya na yung isang halimbawa. Susan, kung gusto mong sumama sa amin, pwede. Di ka din naman digtas sa kanila . Tara na. Mungkahin ni Puloy. Napapailing na lamang ako nun. Sobrang kalmado nitong si Puloy. Parang wala lang nangyari. Mantakin niyo,
Halos hiwalayan na ako ng saktong pag-iisip sa nerbiyos noon pero siya, parang wala lang talaga. Sumunod naman kami sa kanya hanggang sa makalayo na. Nakita kong tumatakbo itong si Susan at sumunod sa amin. Sabi pa nito, sasama na lamang daw siya pero ang problema, saan siya titira? Problema ba yon? Doon ka sa bahay. Malaki naman yung bahay. Mas mabuting doon at hindi ka susumpungin ng pagiging aswang mo. Sambit ni Puloy. Nararamdaman kong may pagkapilyo din itong si Puloy. Nakakatiyak akong may gusto siya sa babae. Bakit na nga naman bumamalasakit ng ganun, di ba? Pero sa ganda ba naman ni Susan? Parang gusto kong banatin si Puloy. Pero natatakot naman ako at baka magalit. Laniya tong albularyo na ito. Sabagay, bidata pa naman. Mula ng araw na yon, hindi na gumambala pa ang aswang. Tiyak na mangyayari pa na dayon. Maging yung tiyo ni Susan, hindi na rin ito makakapanalasa pa. Ito pala ang banggiitang aswang. Hindi yung lola ni Susan. Pero sa kabila ng lahat, din muna talaga kami nanatili sa bahay ng mga magulang ko. Hanggang sa napagdesisyonan na lang ng tatay na magtayo kami ng bahay sa malapit lang. At iwan na lang ang bukid doon. May aplaso daw kami sa aswang. At kahit pa nabanta nito ni Puloy, paano na lang kapag manabla, di ba? Ayun, nakapagpatayo kami ng bahay. Nahiyang ako sa kapatid ko dahil na-loan pa ito sa pagiging guro niya. Imbis na ilaan sa bahay na tatay, sa amin talaga. Pero ayos lamang umalayon sa kapatid ko. Basta wala daw kami sa piliko. May silang na ang unang anak ko. Babae. Tuwang-tuwa si nanay at tatay. Maging kaming mag-asawa ay tuwang-tuwa din. Si Puloy, sino ba namang mag-aafa na natotoo pa ng hinala ko? Maging asawa niya si Susan. Pero kami lang pamilyar nakakaalam sa pagtatao ng panib-asawa. Mabait na literal itong si Susan. May suot ito na kung anong kwintas nun. Ayon sa tatay ko, sinabi ni Puloy na pagpawala daw yun ng something. Kung iisipin, malawak ang nag-iisaklaw ng kwento. Hindi lang patungkol sa atin, sa pamilya namin, kung hindi pati na rin sa kwento ng buhay ni Puloy. Mantakin niyo albularyo, may asawang aswang. Pero yung aswang naman na yun, kung sa isda pa, mamahalin. Dugyot naman itsura ni Puloy at may pimpa pero maladyos ang asawa. Kinaiinggitan pa sa amin yan eh. Sumasawa pa ngayon sa panggagamot niya. Hindi na nakasiwa sa mga pawampra. Parang nasari na rin si Susan nun. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Jacob. At Marivit naman ang dati kong asawa. Nagsimula ang lahat noong Mayo 2012. Pagre-review ako noon para makakuha ng lisensya sa pagbabarko. Katuwang lang aking asawa sa pagre-review sa tuwing nasa bahay naman ako. Papasok ako ng alas 8 ng umaga papunta ng review center sa Malate. At uuwi naman ng mga alas 6 ng gabi dito sa Novaliches. Sa gabi naman nagigising ako ng mga alas 12 ng gabi hanggang alas 2 na madaling araw para magkabisado ng mga questions. Hindi kasi biro ang halaga sa pagre-review. Kaya gano'n na lang namin sineryoso ang pagsusunog ng kilay. Kasamang aking may bahay. Hanggang sa isang maulan na gabi. Habang ginigising ako ni Marivic para mag-review. May napansin akong sumisipol sa likod ng pintuan ng aming kwarto. Hindi naman ako nabagabag at diretso lamang ako sa kusina para magtimpla ng kape noon. Hindi ko binuksan ang ilaw dahil baka masilaw ang aking nanay. Pero nang kukuha ko ng kutsara para sa pangtimpla ng kape, laking gulat ko nang medyo may kataba ang lalaki na nakasuot ng sombrero.
Sinisipulan si mamang noon, ang nanay ko, habang natutulog. Hindi takot ang nararamdaman ko, Sir Seth, kundi galit noon. Kaya dali-dali kong kinuha ang baril ko sa kwarto at habang kinukuha ko naman ang baril na yon, tarantang nagtanong ang asawa ko kung sino ang kaaway ko at saan ko gagamitin yon. Sinabi ko sa kanya na nilooban kami at malapit kay mamang baka anong gagawin niya doon na masama. Hanggang sa nabulabog ang dalawa kong kuya. Tinanong kung ano ang nangyari at bakit ko daw dala ang baril noon. Tinanong ko sila kung may bisita ba kami na galing sa probinsya. Sabi ng kuya ko wala naman. Nagising na rin ang mamang noon kasi sa mga kumusyon. Binuksan ng asawa ko ang pintuan para makapasok ang dalawa kong kuya habang hinahalugog ang bahay namin. Nakasarado ang mga bintana sa taas ng bahay. May second floor din kasi kami, Sir Seth. Kaya lang gawa sa kahoy yon. Yung typical na bahay nung 80s. Simentada sa baba at kahoy naman sa taas. Pinulungan ako ng dalawa kong kuya na hanapin kung meron man na loob sa amin noong oras na yon. Pero ni Anino, wala kaming natagpuan. Biniro pa ako ng kuya ko na baka nalimpungatan lamang ho. Pero hindi ako pwedeng magkamali, Sir Seth. Tao talagang nakita ko na yon. So ganun nga, wala kaming nakita at balik sa typical na pagdi-review. Pero balisa ako ng gabing yon. Hanggang sa dilaan na lamang ako ng araw at diniretso ko na lamang ang pasok ng walang tulog. Umuwi ako galing sa review center ng Pagod pero bago pa lang ako pumasok ng gate namin, sinalubong na ako ni Marivic. May sasabihin daw ang mamang ko na importante. Nagpatimpla muna ako ng kape kay Marivic para mapawi at mainitin ng sikmura ko. Habang papalapit ang mamang, kasabay naman na inabot ni Marivic ang kape habang yakap ako ni Marivic noon. Kinausap ako ni mamang, "Jacob, ano ba yung nakita mo kagabi?" Sabi ko naman, lalaki na mataba, nakasombrero habang nakadikwatro na sumisipol. "Nakita mo ba yung muka? Anong kulay ng damit pang intaasan pantalon kung meron man?" Tanong ulit ni mamang. Sinagot ko siya na parang stripe na pula at blue. Pero yung pantalon naman parang kaki ang kulay. Natahimik si mamang at maya-maya pa, sinabi niya sa akin na si Uncle Larry daw wala na. Tinawagan daw siya kanina ni Auntie Perla para malaman ko yon, para malaman namin. Taga-Aklan po sila noon. Tinanong ko si mamang kung anong balak niyang gawin. Ang sabi niya ay gusto niya sanang pumunta at masilip ang kapatid niya. Sa totoo lang, Sir Seth, ay hindi po kami close ng relatives namin doon. Sa kadahilan ng hindi pagkakaunawaan sa mana ng magulang namin. Unang pamilya kasi ang aking mamang kasama ang 3 kong tiyahin. Maaga silang naulila sa ina at nag-asawa naman yung lolo ko. Nakapag-asawa silang 4 na anak ng taga Maynila at tigisan ng Aklan noon. Ang ilang ektaryang lupain ng aking lolo ay lalo ay napunta lamang sa kalalawang pamilya. Abisa na nga din kay Uncle Larry. Yang may halong pagtakampo ang mga piyaring ko, kasama na din ang mamang ko sa mga kapatid nila sama. Pero sa uli, pinili nila bisitarin yun, Sir Seth. Respeto lang ba? Umabot pinangbalipalain sa isa kong tiyahin na si Aunt Pivoli. Nawala na ang amilang kapatid. Nakipag-ugnayan na lamang kami ni Aunt Pivoli, mamang at Marivic para umuwi na Aklan noon. Kapadabi naman kaming binigyan ng asiguraduhan na kukunin kami ng aming pinsan para manatili hanggang sa mailibing si Uncle Larry. Dumating ang araw, pumunta kaming 4 na Aklan para makibilamhati at para makilala ko din ang iba kong pinsan doon. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar sa Aklan. At doon na rin mapasisimula ang mga kakaibang pangyayari sa buhay namin mag-asawa. Dumating kami sa domestic airport ng Apeklan o Aklan. Kakatapos lamang ng ulan noon. Malalaman mo kasing basa yung lupa at naaamoy pa yung singaw niya.
Bilapi kami ng mga kulisap, gamo-gamo at sa labubang doon sa airport. Nakaiba kumpara sa mga napuntahan ko sa ibang bansa pero iba yung gusto ko probinsya. Sariwang hangin at mababay pa mga tao. Yung hindi ka may ilang kasi lahat sila doon nakanipe. Laki pa ni Auntie Violi ang isa kong pinsan na pamangking niya. Bali-bali kaming pumunta kasi nagsisimula na naman po at nakaunan noon. Madavian akong pinakilala ng mamang doon sa pinsan ko. Kasama na din ang aking may bahay na si Marivit dahil papalakas na talaga ang ulan ng mga oras leon. Sa sasakyan, doon na kami nag-usap-usap kung saan kami pupunta. Medyo na out of place kami mag-asawa kasi hindi kami nakakaintindi daw Bisaya o Karaya. Sila pa siyang mamang Auntie Violi, dumiretso muna kami sa Lamay bago kami magpahinga doon sa tutuluyan naming bahay ng pinsan ko. Mga ilang poste pa lamang bago din sa bahay kung saan may lamay. Mapapansin mo kagad na may lamay o binuburo. Kasi may malakas na ilaw at agan sa labas. Petromax ata ang tao din sa pagkakaalam ko. Nang haminto na kami doon sa tapat, may bit na hinawakan ng kamay ko ni Marivi at piningin ako sa mata nang para bang may palangamba. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun ang pingin niya sa akin pero doon na rin nagsimulang tuwayo ang balahibo ko sa batok surset. Nang makapasok na kami sa date ng bahay, mapapansin mo na nakapingin sila sa amin. May konting patay lang ang ramdam sa party namin pero isang gubayang lumapit sa amin at nagmano kay Auntie Violi at nagpakilalang si Irma. Panganay na anak ni Uncle Larry. Ibanyahan niya kami na tumulay sa bahay habang binubuntutan namin si Mamang at si Auntie Violi. Sa mga oras na yan, hindi ko malaman kung anong gagawin ko kasi baka, alam mo yun, sa sobrang kaba mo parang kinakapos ka ng paghinga. Sa pagpasok namin ng pintuan, halos mapatipan ako ng hiniya nang makita ko yung sombrero na tugmang-tugma. Kung ano yung nakita ko noong nakarang gabi. Sa aktong yun, nasabi ko kina Mamang at Auntie Violi na yun yung sombrero suot ng lalaki na suwisipol noong nakaraang gabi. Lapatalaw si Ate Irma kung anong sombrero. Ating ko nga ikinuwento sa kanila kung ano nasaksian ko noong nakalipas na gabi. Yung huni, yung pagsipol-sipol, posisyon ng nakaupong pabikwatro at ang suot na strike na dawit at ang kaking pantalon. Umiyak ang pinsan ko sa kadahilan ng yung eksaktong araw at oras noon ay nag-aagaw buhay na daw si Uncle Larry. Laking sisibiro lang kasi hindi ba na mapagbigyan ng kanilang tatay na bisitahin ng nanay ko at pinunta niya mga kapatid daw siya ay buhay pa at nakarapay sa maribanitster Seth. Labis na awa at paniyinayan din ang ramdam ko ng mga oras na yun. Latapos ang kamustahan at ilang pang pag-uusap. Lagayan na rin sila Mamang at Auntie Violi na magpahinga. Gabi na lanon. Babalik meramang bukas na umaga. Biniyay kami papuntang bahay kung saan kami mananatili ng ilang araw bago ilibing si Uncle Larry. Sa daan, habang binabagpas namin ang bako-bakong banyon. Yung ganyan. Wala daanong mga kabayan ng tinadaanan namin. Tanging ilaw lamang ng sasakyan ang panglaw namin sa Newgal. Sa hindi kalayuan, natanaw namin yung hindi pa natatapos na bahay. Yan palang tutulian namin yon. Binaba namin ang gamit namin at pumasok na ng bahay na ito. May kuryente, tubig, electric fan. Tama pero kawayan lamang yung bintana. Nakasimento rito pero wala pang nakakabit na sliding window. At parang nilala lamang ng kawayanan para hindi makapasok ang aso o pusa sa loob ng bahay na ito. Ipinoka kami ng pinsan ko doon sa kwarto o saan may malaking kapre na gawa sa kawayan. Katabi rin ito ng bintana na dandi ng haraw. Sobrang proud namin sa biyahe. Madali kami nakatulog kasi malamig din ang panahon noon. Kinabip lamang namin ang kulambo para
sa lamok kasi nga open yung pintala namin. Kinabukasan ng umaga, pumunta kami sa mga kamag-anakan ng sadali na makilala din namin sila. Kinahaponan ay dumiretso ulit kami sa lamayan. Doon din nagkikita ang karamihan namin mga pinsan. Napagod talaga kami na maghapong lakarang yung Sir Seth. Kaya ipinagpasya ko sa oras ng 8:00 ng gabi ay mauna kami mag-asawa doon sa bahay para magpahingala. Nag-tricycle kami papunta sa bahay na tutuloyan namin run. Bilang susi ng bahay, binaybay namin ang daan. Mabilin na rin ang oras na yun. Badbadan pa ng kulog at kidlat na nagbabadya ng paparaping na malakas na ulan. Sa bahay, humiga na kami ng asawa ko sa kapring kawayan. Daglian akong nakatulog doon. Hindi na namin naikabik ang kulambo sa sobrang antok na namin ng mga oras na yun. Makalipas naman ilang minuto, dilising ako ni Marivic dahil nag-ground out sa lakas ng ulan. Wala kaming ilaw kundi ang cellphone lamang namin na 10% na lamang ang napipirang battery charge niya. Kasabay ng malakas na ulan, dahulan ng mga aso sa paligid. Para bang may sinusundan sila na hindi mirakilala. Sa mga oras na yun, nagsimula na kaming makaamoy ng kakaibang lansa na sa buong buhay ko ay doon ko pa lamang naamoy. Nagpa siya kung ikuti ang bahay para humanap ng gasera o kandila para may masindihan kami ngon. Hindi pa ako nakakalayo kay Marivic. Napansin ko yung tahol ng mga aso. Sa pakiwabi ko ay digil na digil hanggang lahat sila ay nagsimula ng mag-alulungan nun. Mapatakbo sa takot si Marivic, papunta sa akin. Kasabay nun, narimig namin ang malakas na kalabog sa likod bahay, kung saan pader lamang ang padipan o saan kami nakahigayan. Walang humpay ang mga alulong ng mga aso sa paligid. Kasabay nun, ay unti-unti naming naririnig ang pagkutkot sa pader. Yung parang nag-uukay na aso o semento. Mababanaad mo yung tunog na nagkikiskisang koko at simento. Ang kakaiba pa din, Sir Seth. Kung aso man ang may gawa nun, hindi ba dapat sa side siya magkukutkot? Hindi sa pader na sa pakiwari ko. Kasing taas ko yung pinanggagalimem ng tunog. 5'8" ang height ko, Sir Seth. Kaya napaka-imposibleng aso ang gagawa nun. Wala naman siguro imported na aso na maliligaw sa gitna ng niyugan. Nakasing taas ko kung tumayo man siya, diba? Isa pa, napakalakas na ulan nun. Sa mga oras nila ay halos humiwalay na ang anuwa ni Marivic sa takot. Pero hindi ako nagpadala. Pinilit kong lakasan ang loob ko sa mga oras na yon. Nasa isipan ko, ano man ikang gumagawa na ito, Sean Miller. Lalaban ako ng patayan. Hinaman ko at pinadmumura ko ang kung anumang nilalang na nadlilikha ng takot sa aming mag-asawa. Dahil sa padyakap sa aking Marivic sa sobrang takot, napadpad kami sa kanto ng slig kung saan may buwabangga sa akin na umbok. Sa gilid pa yung umbok, Mayor. Ilay ay hindi pa tapos na lababo. Nang aking tatukan ng cellphone na taning tawlaw laminan, isang mahabang gulo ang nakita ko. Kinuha ko at sinimulan ko siyang awakan kahit medyo nangangatog ang aking mga kamay sa halong nerbiyos. Sinabi ko rin sa nilalang na may hawak akong mahabang gulok na kahit hindi namin siya nakikita, ay handa akong lumaban hanggang sa kamatayan. Hindi ko anong kung ano ang kumasok sa isipan ko. Inawis ko yung harang na kawayan na takip man hindi pa tapos na bintala. Doon ko hinamon ang nilalang na pumasok at harapin ako hanggang sa uli. Hari ka dito. Ubasok ka. Pingnan natin kung makakauwi ka pa sa inyo. Hindi raw basta-basta matatakot na Daniela. Wala sa lahi namin ang duwag. Yung oras na papsambit ko doon, doon na unti-unting nawala ang gumagawa ng inay sa pader.
at pagpigil ng mga aluluwan sa aso sa paligid. Nawala din yung mulan sa amoy. Pero hindi kami napinag kung saan kami nakapay mag-asawa. Huli na ang lahat nang mapansin ko na basa na pa na ang pangbabang bahagi namin. Dahil sa padihi. Nahihi kami sa sobrang takot na mag-asawa nun. Makalipas sa mga kalahating oras na walang alisan sa pwesto namin at pagsindi ng ilaw. Taning tulog lamang ng mga palaka ang marinig. Tumayo ako at niyaya si Marivic na mablinis sa banyo. Hindi kami naghiwalay kahit isang sablit surset. Sa kadahilan ng baka nandun pang nilalang na yun. Pagkatapos maglinis at palitan ng mga damit namin, nilinis din namin ang lugar kung saan kami napaihing mag-asawa. Pagkatapos noon dahil sa mga napapalad ko sa TV tungkol sa mga aswang, laipik people na daw ang bawal. Ginawa namin ang ilang pirasong bawal at inilagay namin sa mga bintana nating tuwan noon. Naabutan kami ni Mamang at Auntie Violi na dinanan ginagawa namin at tabrika sila kung ano ang ginagawa namin noon. Magkwento si Marivic. Sabi naman ni Auntie Violi wala daw yon. Tumanda na daw sila sa lugar na yon. Wala naman sila nakikita ang aswal. Guni-guni lamang umano namin yon. Para makapos ng usapan ay tumigil na lamang kami mag-asawa at taganda na muli sa pagtulog. Yung harang na kawayan ay binalik ko sa dating ang posisyon. Pero yung mahabang gulok ay ipinabi ko sa igaanon. Pinilit kong sinuyos si Marivic na matulog na at babantayan ko na lamang siya habang natutulog. Noong mga panahon na yun, Sir Seth, 3 buwan ng delay sa buwan ng dalaw si Marivic. Kaya iniinapan ko para dayon. Kung sakali mang buntis siya nun, ulang baby laming ang pinagdadala niya. Handan sa kingatalubin na lamang din namin ang napitirang oras ng gabi. Kinaumagalay sinundo kami ng pinsa namin dahil magkakaroon daw ng misa sa lamay. Kaya kahit po yat, nag-ayos kami para pumunta sa misang yon. May ibaos ang Lisa na walang minpis. Yung ibang pinsan ko nang kinako na nagyaya ng uminom. Unang beses ko makatpikin ng tuba nun. Halap sa maubos namin ang ilang container, Sir Seth. Hindi naman sa pagmamayabang pero malakas talaga ako uminom. Kaya para sa akin parang nabibin ako sa inuman nun. Nagyaya na din si Marivic na mauna na kami kasi inaantok ma rin siya. Epek na siguro ng pagbubuntis niya kaya antuin. Bago kami ihatid ng tricycle, dumaan muna ako sa tindahan para bumili pa ng alak para ibaon ko doon sa bahay. Isa pa wala din namang TV doon lang mapapanooran man lamang. Uminom ako sa gilid ng kape, Sir Seth. Nawala ano-ano. Namatay na naman ang mga ilaw sa bahay. Nagsimula na namang umambunan. Naramoy na para bang alimaw. Mainit kasi noong maghapon kaya tingto yung lupa. Silinggan ko na rin ng kandila kasi pinagandaan na namin yung kaninang tanghali pa. Bumili kami ng maraming kandila at bawang para hindi ba maulit ang nangyari kagabi. Nakatulog na si Marivic habang umiinom ako sa tabi niya. Nang mga lahati na ako sa boteng hawak ko, labinig na naman namin ang kanabog pero hindi na sa padera. Yung palabog na ito ay manggagaling na sa bubungan namin. Yung maririmig mo yung lanit-ngit niya dahil sa marikabigapan yon. Parang may nakapatong oong ano manon. And dahil sa inay at alata mo naman talaga na may tao sa bubungan. Buong tao man yon. Nagising na naman si Marivic at mabamanaan mo sa kanya yung mabinding takot. Sa loob-loob ko hindi na pwede ito. Doon sumipa yung alak sa katawan ko, Sir Seth. Sa kalakasan ng ulan, tawan ko ang flashlight na bili namin kanina at yung mahabang gulok. Nilabas ko yung bahay at inilawan ko ang pubuhan. Pero wala akong makita dahil sa nalulukoban ang buong parpe ng gubong ng sanga ng mangga. Makapalang bawan kaya hindi makatagos ang ilaw na galing sa flashlight.
Hanggang sa marinig ko si Marivic. Yung sigaw naman na galing sa silid nun. Dali kong pinuntahan siya para usasayin. Tinuro niya na lamang bigla ang bimpana at sinabing nandyan siya. Tilatukan ko ng flashlight ang bimpana. Laking gulat ko nang tamaan ng ilaw ang isang nilalang na walang ilong. Sabog-sabog ang buhok. Maitim at parang nababalutan lang manipis na buo ang katawan. Dali-dali kong iniamba ang gulo at dalian binito umalis nun. Pagkatapos ay naninibig ang mga alaman ko sa sin Dr. Seth. Pinawadan ko ang pinsan namin at padad naman silang pumunta sa bahay para kumustuhin kami nun. Isinalaysay namin sa kanila ang pangyayari. Wala pa rin kuryente ng mga oras liyon. Isa sa mga pinsan ko ang nagsilog ng gulong sa tabi ng puno ng mangga. Talagang nawala ang pagtanasin ko doon, Sir Seth. Yung pinsan ko, nagsabi na siya na daw ang bahala kung pahinga na kami. Sinabi ko sa pinsan ko noon na uuwi na lamang kami kinabukasan. Hindi kasi makakabuti kung gabi-gabi ganito yung mararamdaman ng asawa ko. Lalo't iniisip namin na magbabalang tao siya noon. I'm sabi naman ng pinsan namin na ito. Huwag na daw namin ingindihin yon. Siya na daw ang bahala doon. Pinanong ko siya kung bakit pinsan. Kilala mo ba kung sino ang hayop na yun? Bumuntong hininga ito. Lagtamot ng ulo at ang sinagwapay. Basta, ako nang bahala doon. Sumunod na araw mga bandang talhali. Bumalik na si Ariel. Kausap niya isa pa naming pinsan na si Umeng. Hindi ko maintindihan ang usapan nila dahil lokal na lingway ang gamit nila lan. Nagsabi na lamang si Ariel lang ayos na ba? Hindi na daw kami kagambalain nun. Nabanguhan lamang daw siya sa asawa ko. Napamura talaga ako ng Sir Seth. Tapos ay pinanong ko siya kung kinalaban niya. Iharap niya ako sa demonyong yon para palupan ko ng buhay. Abot-abot ang hingi ni Ariel sa akin ng pasensya. Ang sabi niya ay huwag na daw panakiyan pa yon. Sa sobrang ihis ko, umalis kami ng walang paalam sa kanila. Iliwanan ko na lamang si Mamang at si Auntie Violi ng perang panggastos sa nalalabing araw nila doon. Umalis ako nang may sama ng loob ko sa pinsan ko. Sa kadahilanang parang mas kinampihan pa nila ang demonyong gumawa sa amin no, dalawang magkasunod na gabi, kumpara sa amin. Pinili ko na lamang na sumakay kami ng Roro para malibang si Marivic. At same time, maranasan ang pakiramdam sa pagsakay ng barko. Pag-uwi namin dito sa Novaliches, asabay din doon yung dinuguin asawa ko. Ilang linggo din kami sa ospital. Nawala yung bata na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang fine days sa ospital, stress lang daw. Pero iba milala ko. Walang hiyong nilalang na bumulo sa amin kung saklan. Pinawadan ko si Ariel para ipalam na nakuna ng misis ko dahil sa pangyari. Wala siyang bukong bibig kundi wala siyang kinalaman doon. So ibig sabihin talaga, kilala nila yung demonyo na napakita sa amin. Gusto kong bumalik dun sa lugar para tapusin o ibulgar yung demonyong yun pero pinili na lamang namin na manahimik at ipasa-Diyos na lamang lahat. Makalipas ang 3 taon, okay na. Nakapasya at nataroon din ako ng lisensya sa pagbabarko. Kakatapos naman ng kontrata ko at pinalad na makauwi sa Pilipinas noon. Taong 2017, buwan ng Abril, kasagsagan ng summer at bakasyon ng karamihan. Dito naging bantog ang aming lugar sa Novaliches. Sa pangyayari na akala ko ay matadan nang natapos. Marinsalan ng gabi noon. Sa sobrang init ay pinili na lamang ng ilan na sa labas na lamang magpalamig. Medyo elevated ang lugar namin kumpara sa kabilang karye. At sa kanto naman ay pilahan ng tricycle. So ibig sabihin kung nasa baba, panaw na panaw mo ang lugar namin. Ganyan ko maibidescribe ang lugar na yun.
partikular na gabing yon, mga 11:30. Madaming tao pa sa kalsada. Then abala sa pagbibinggo sa kabilang kalye. Pinili binawin mag-asawang magpahangin sa labas ng bahay pero nauna ako dahil hinanda ko ang upuan na monoblock para maupuan namin. Kasabay ng paghahanda rin ng sandwich si Marivic. Tuwing matapos ko ang paghahanda, naupo na ako para hantayin si Marivic na lumabas. Paglabas ni Marivic, hawak niya ang plato na may lamang sandwich sa kaliwang kamay at ang mismong sandwich naman sa kanan. Sa pag-abot ko ng plato, sabay naman siya sa pagtatat ng sandwich na medyo patingalang postura. Binaba ko ang plato nun. Nang walang ano-ano. Sabi niya, "Paano to? Ano to?" Takot na takot ang pagbigkas niya nun. Napatingin ako sa kanya, sabay turo naman niya sa itaas. Doon namin nakita ang halos sakop ang buong kalsadang haba ng pakpak. Oh, Sir Seth, binaalan kami ng isang nilalawa na nahahawid sa isang manananggal. Sinimben ko yun patungo sa isang malaking puno ng mangga. Sinimben ko kasi hindi ako makapaniwala sa nakikita ko nun. Kasabay nun ay maririnig mo sa kabilang kalsada ang mga sigaw pa ng mga nawibinggo. Kasi nga maski pamilay nila lang kasi nasa baba sila at hindi silaw sa ilaw ng poste. Habang silusundan ko ang nilalang, saktong natabunan na siya ng mangganan. Hindi na siya luwabas sa kabilang parte. So ibig sabihin ay huminto o kumapit siya banda sa mangga. Pasunod nun, isang malakas na alabog sa bubuan sa ibaba ng mangga. May bahay kasi doon. Lumabas ang may-ari at naaktuan naman niya na nasa harap ako ng puno na yon o sa bakuran nila. Tapi inusalan ako ng, "Bakit mo binabata yung bahay namin?" Sabi ko, hindi ko binabato. May malaki kasing ibon na dumapo apat dyan sa puno ng mangga. Hindi ko masabi na manananggalan nakita namin, Sir Seth, kasi baka pagtawanan na lamang ako nun. Kasunod nun, iyang palalakihan na sila mismo ang nagsabi kay Aling Biling na meron silang nakitang manananggal. Napansin din pala nila yon maliban sa aming mag-asawa. Bago kasi maganda pang pangyayari, ang mga barangay na mismo ang nagsabi na may namataan silang pakiwari ng buhalang ibon na umiikot malapit di pa sa kabing ilog. Nebergulo ang buong yun namin. Lumabas ang lahat para makiosyoso. Dumating ang barangay at pinanukan ng mag-asawa nun. Kasunod naman noon ang mga nakadistinong polis sa aming lugar. Kami ang pinaturo kasi ipaas naming dumaan. Hindi namin binanggit na manananggal talaga ang nakita namin. Bagkos ang mga nagbibingo ang nagsabi sa mga pulis doon. Ginulan din sila ng statement on bada. Kinabukasan, gimising kami ni Mamam. May nadalap daw sa amin. Gusto kaming kausapin. Paglabas ko, nakita ko ang isang kilalang mukha. Isang reporter. Huwag na lamang pulaping banggipin yung pangalan pero gusto daw nila kaming ma-interview. Pilapali ko siya sa loob ng bahay noon. Pinipilit niya ka na magpa-interview dahil sa pangyari kagabi. Hindi kami nagpaulak as kagabi pa lang ang mga tatay at mga polis. Pinagtatawanan na pala kami noon. Ang tanda na gaw namin ay naniniwala pa kami sa ganon. Baka man ako yung gawan nakita namin. Yun ang beses kaming pinilit ng mag-interview. At kahit it-blurred na lamang umano yung mukha namin pero hindi talaga kami pumayag na. Ikinuro ko ang mga nagbibingo sa kalsada pero niisa din sa kanila. Ayaw din mo pa interview. Lumipas ang ilang araw, laman kami gita ng pangungutya ng barangay, Sir Seth. Andun sa matabunan na lamang ng ibang mga issue ng aksidente at police operation laban sa mga pusher sa amin. Yan po ang tunay na pangyayari ng buhay namin. At maraming salamat po kung ma-future niyo ang aming storya. Kasama ang namatay kong asawa na si Marivic. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin
kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,